Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong apong Western Visayas, mayong apong syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, Oktubre 13, tuwing 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga kadugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Tululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalaga o sako gid ang linog mga kabyan Luzon, Visayas, Mindanao gintay og sang mabaskog nga linog sa nakaligad nga duha ka semana. On basihan nyo sa September 30, 2 weeks na ining pag-uyog kag kaina na uyog naman no kaina sang kaagaho nakabatyag sang pag-uyog ang isla sang Panay. Ito ang epicenter sa Bogo City, Cebu. 5 magnitude 6 ang una ginpagwa sa earthquake information sa PHIVOLCS pero downgrade nila sa magnitude 5.8 base sa earthquake information number 2 nila. Kag padayon ang mga aftershocks. Kag kita mo gid nga dako gid ang kahalitan na naman nga ginabilin no sang linog. Pero paglaro sang PHIVOLCS no hindi konektado ining mga pag-uyog na na-experiensyahan sa aton mga kauturan sa Luzon tapos diri sa bahin sang Cebu no kag sa Davao Oriental. Nagbisita man subong adlaw si President Ferdinand Bongbong Marcos. Nagbisita ini siya sa Davao Oriental para i-check ang status sang mga kauturan ta didto. Perti gin-announce ang presidente magapalabot sang bulig ang Office of the President sa mga apektado nga local government unit sa Davao Region kag Caraga Region. Naginuyog sang nagligad nga semana pero may mga nabatsagan pa nga linog ang aton nga mga kauturan. Expected gid na iya nga basta baskog nga linog may mga aftershocks pa ina ang Bogo City, Cebu gani damo pa sang aftershocks, libo-libo na ang na-record sa PHIVOLCS. Kagamo man na ang ginapreparahan dira sa bahin sa Davao Region kag Caraga Region. Mga kabyanan, ang mga probinsya nga magabaton sang pondo alin sa LGSF sang DBM amo ning gamiton para buligan ng mga pamilyang apektado sang linog sa Mindanao. Sang nagligad sa Cebu no may mga banwa syudad na dito probinsya man na tagaan sang bulig. Davao Oriental magabaton sang 50 milyon
Davao de Oro, Magabaton, 15 million. Davao del Norte, 15 million. Surigao del Sur, 15 million. Agusan del Sur, 20 million. Surigao del Norte, 15 million. Kag Dinagat Islands, 15 million. Yung reklamo ganito sa mga kauturan nagkakabalaka sila ngati ang pagtulong nila apektado na gid. Tuod gid na kay once makabatsyag kay sa pag-uyog yan o kung pamatsyag mo lang imong ang imo bilalawas do makibot ka bala feeling mo bala do matumba ka feeling mo bala magkawatak-watak man ang imong lawas bala. Ano pagitayhan kita gani diri no nagbatsyag ano pagitayhan dito sa area sang Cebu. Yung mga alauna sa ang linog sang ina kag ang sa bahay naman sang Davao Oriental naka-record na sang 1,203 ka aftershocks. So dira mo makita kung ano kabudlay ang sitwasyon sa mga kauturan nato no. Sabi na sa mga lugar nga ara sa epicenter. Kung may mga extra kita, kung may mga pwede kita nga mapalabot nga bulig, or pwede kita mismo mag-initiate sang donation drive o brahunta kay amulaning way naton nga makabulig sa mga residente nga apektado sa ang linog. Damo ganyang nagasiling ang bagyo makapreparar kita, mamitigate ang effects ng bagyo. Pera lang sa mga ghost projects susa. Ang ghost projects siya sigurado ay kagidya sang may makita mo. Pero peligroso man ang mga ghost projects kaya ang intended nga project sa amo nga lugar wala magtupa kag kung may kalamidad nga matabo perwisyo gid sa mga kauturan ta. So kung may mga ghost projects dara sa inyong lugar, hindi ka mo magduwa-duwa nga magreklamo no sa sumbong sa pangulo website. So i-discuss na pagid na ang dugang nga mga detalye sinadri sa aton nga pagpangalagay. Samtang sa balita sa Kapitolyo, Iloilo Provincial Capital, may 3 ka matag-as nga opisyal sang Philippine Army ug sang Armed Forces of the Philippines ang nagbisita sa Kapitolyo Provincial kay Governor Toto Defensor. Kay tagaan ini sila sang pagkilala sang provincial government kag sang sangguniang panlalawigan. Updates man from Iloilo City Hall, tigadulong sa aton ni Janelle Baclay. Specifically, ang sa paghatag sang assistance sa mga naapektuhan sa sang linog. So far, diri sa Western Visayas, may pila ka mga kauturan kita natin naglilinuwa din sa ilang mga buildings. Pero ang kung kakusog ang pagabasihan mo sang nagluntad ng linog sa September 30, mas kusog tong sa September 30 kumpara kagabi nga do ginaduyan ka lang pero dugay man to. Pero mas dugay gito ya ang linog sang September 30 ang magnitude 6.9 kumpara sa subong nga magnitude 5.8. Pero hindi ka pa ni kasalig, hindi ka gid kahatag kumpiyansa. Sa sining sunod-sunod bala nga linog do kamatsak bala sa mga kauturan ta. I know iban sa inyo makarelate gid sila. Ano feeling nyo bala nagapungko lang kamo, nagka-type kamo dira sa inyong computer or may ginaubra kamo dira sa inyong desk, kamatsak nyo dumi nag-uyog do nang epekto man sang sunod-sunod nga linog. 17 minutos magaligad sa takna, alas 2 sa hapon. Samtang sa ibang paginaton nga balita nang inlayina ang ginaduso nga hagna maghatag sang libre nga serbisyo sa pagpalugong para sa mga pigado nga Pilipino.
Mayo gid din nga balita, no? Labi na sa mga kauturan tabalang budlayan ng palubong ang ilang mga himata nga nagtaliwan kay kulang sa kwarta. Nagalabot patig isa tubtub duha ka bulan ginahaya ang ilang ang patay para lang makatipon sang pundo nga inugbayad sa punerarya. Pero sa mga kauturan nato, no, pwede ka mo kapangayo sa bulig sa Department of Social Welfare and Development, sa local government nyo, sa Banwanyo, man sa Kapitolyo. Damo ka mo sa pwedeng pangayuan sa bulig. Ang paminsaron gid sa aton mga kauturan importante lang sina mapagkuha nyo sa mga requirements, kumpletuhon nyo na hindi ka mo magbalik-balik, hindi usik ang inyong oras. Kaya muning masami nga nakita naton nga problema sa pag-apply sa pila naton ka mga kauturan, halin sila layo nga lugar, ini sila mangayos ang bulig sa isa ka ahensya. Pag-abot dito, simple lang ang balon sa ilan. Tay, balik lang ka mo sa buhas kay kulang ang imo nga requirements. Kahit yung pobre nga mga kauturan, tati, balik man sila dito kung diin sila halin. Kag magpangayos ang requirements. Pero mas maayo gid nga hindi ka mo maglakat. Hindi ka mo anay maglakat kundi kumpleto ang requirements. Make sure nyo gate yung kompleto ang requirements. Pwede ka mo kapangayo sina sa DSWD or sa ilang page na may mga ginapost man ina sila. Kompletuhon gid anay para hindi ka mo magbalik-balik, hindi manugo ng inyong oras. Diragit pirmi ang problema naton. So sa sining pagpasar no, sa sining alaye, amo ni ang Republic Act 12309 o ng Free Funeral Services Act. Kati automatic naging layi ini sa September 28. Kaya wala ini na pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. kaya wala ini na veto sa sulod sang 30 ka adlaw. Amo na nga ti nangin layi na ini mga kaabyanan. Dira mo makita dako gid nga bagay nga malibre ang mga kauturan tanga pigado. Importante hindi lang maabusuhan bala nga dapat ang mga pigado ang matagaan sang bulig. Balaan ko may matugda nga mga kauturan tanga ti paano kami ang nagatrabaho, paano kami ang nagabayad kami sang tax. Kompleto ang bayad namon, way buhin 15-30 automatic ginabuhinan kita. Nagapati ako nga ang mga government agencies willing gid nga magbulig sa inyo. Balaan man na sa mga nagapadulong dira no, sa mga empleyado sa mga concerned agencies ang ginapangayuan sang bulig nga ang mga tawo nga nagapadulong sa Department of Social Welfare and Development amo nang mga tawo nga nagaproblema na sa ospital, problema sa ilang pagpalubong na dapat gid naton nga buligan. Pag hindi man nina rason giti may mga kauturan kita nga may ubra man gid pero in crisis sila bululigan man sa gihapon. Assessment nina sa Department of Social Welfare and Development kag kumpila ang ihatag. Hindi taman pagkambalo nga maayo yung mga pigado kay ginapapos lang sa ila ang pangabuhin. Hindi mo na ang mindset dapat sa aton nga mga kauturan dapat ipaminsaron nyo nga ang amuni nga layi maka-benefit sa mga Pilipino kag mas madamo pag ang mabuligan sa gobyerno. 22 minutos makaligad sa takna ng alas 2. This time magagawa kita sang report sa Iloilo City Hall. Ang city government maghahatag sang financial assistance sa mga naapektuhan sang linog. No? Matang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. All maghahatag sang bulig ang Iloilo City Government sa mga lugar na naapektuhan sang linog, no, partikular sa area sang Cebu kag Davao City. Ginpahayag ni Mayor Raisa Treñas nga magapalabot kung maghahatag sang 200,000 pesos nga assistance ang city government sa Bogo, Cebu, kag amo man sa Davao
Oriental. Suno sa alkalde, nga di kabahin na ini sang nangin practice man sa Iloilo City Government na pagpalabot sang bulig sa mga naapektuhan sang kalamidad kag mga local government units nga nagakinahanglan sang bulig. Nahibuluan nga ang ining duha ka mga lugar, ang Bugo, Cebu kag ang Davao Oriental, amo ang mas nahalitan sang nagtayog ining mabaskog na linog sa duha ka mga lugar. No? Sa bahin sa Iloilo Provincial Government, una na yung nakapabutsyag sang pahayag ang gobernador sa probinsya sa Iloilo sa pagpalabot man sang bulig sa mga naapektuhan sang linog sa area sang Cebu kag Mindanao Pol. Sa pihak nga bahin ang aton sining Public Order Safety Management Office nga ginapamunuan ni retired Colonel Aldarico Garbanzos, nagapanghanda na agud mapasanyog ang seguridad sa pagsugod subong sang Burr months. Kay tiwan sa magsugod ang Burr months suno sa iya lauban na pagsako sa aton siniya ng mga kauturan sa pagpadulong sa pila ka mga establishmento, pagpamalaklon, wala tuong mga events, kag importante gid nga prioridad ang seguridad sa aton siniya nga mga pumuluyo. Kay duha ka mga insidente ang nakalabot sa Pusmo nga tidaw ini nga concern may dako gid nga dapat nga tagaan sa pagtabo sa seguridad o ining ginaligar nga bata, ining post sa isa ka maestro nga ginpangayuan sa isa ka bata sa distrito sang Lapas nga sang wala ini naghatag nga mayara ini sang dala nga gunting, no? So gamay ini nga reklamo kag gin-verify ini sang post mo kay daw nagadamo ang reports nga damo nagapangayo kayo subong dili sa may palibot sa syudad sang Iloilo, although nga hindi ini sila badyaw. Daw nalimitahan na giman ang presensya sang badyaw dili sa may syudad sang Iloilo, pero sa mga first towns ya, halimbawa Pavia, mga Liganes, kag iban nga mga banwa sa probinsya, dito yan nagadagsa subong ang mga badyaw ini. So anticipated din sa aton sini nga post mo, napa-activate ang presensya sa mga green cards kag mga empleyado sa post mo kabuilog sa Iloilo City Police Office nga strengthen ang kampanya sa seguridad approaching ang December, kaya kuha na kita subong October, mid-October, dayon mapreparahan naton may undas. Pagsugod sang pista minatay hasta sa Disyembre, sigurado gid no kay retired Colonel Garbanzos nga mag-increase pa ang mga activities, programs kagang kadamuon sang volume sang tawo nga magapadulong diri sa syudad sa Iloilo kag amoy ning ila sini nga ginatingwaan nga ma-maintain ang peace and security naton diri sa may Iloilo City, Paul. Ting budlay nga daan bata hindi mo man ni ma-preso eh. So mo nang dapat may mga interventions gid nga mahimo ang Iloilo City Police Office para ma-prevent, no? Hindi magahatag ini sang kakulba pagkabalaka sa mga kauturan ta. Nato maestro to, adult na to, how about abing mga estudyante, mga elementary, high school, sila lang yung mismo yung nagapauli, wala sila ginasugat dulong sa ilang mga ginikanan o kunkarjan. So, amoy na, no, ang isa sa mga ginatingwaan sa mga ma-address earlier sa aton siniyang post mo, halin sa mga reported cases ang vandalism, kangwar, na-mention gina ni Colonel Garbanzos, ang mga preparasyon sa simbang gabi, ha? Hindi maging literally nga gasugod ang simbang gabi subong, pero na-monitor nila nga ang bisa ng aton ng mga misa sa mga kasimbahanan ang ginadagsa ang aton ng mga plaza. May insidente sa distrito Sangharo atong love triangle nga ginapasuni, no, nang kabangdanan sang shooting incident mayo nga gani kay wala mapuruhan ang atong not gintiro, no. So isa ini sa mga concern nga luyag nila i-address para ngati advance preparation na sa aton siniya nga post mo good line nga dito pa kamo sa December mo planning as early as now. May coordination meeting na sila nga ginapatawag para ma-enhance ang peace and security nga kampanya sa siyudad sang Iloilo, Paul. Okay. Nel, madamong gid. Amo ni madalo naton nga balita para sa bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Nabatian si Janelle Baclay sa report dukoy sa pagpadala sang ayuda sa Iloilo City Government sa mga napektuhan sa linog kag pila ka mga interventions man sa city government sa mga nagalagaw-lagaw, nagapangpahog no mga kauturan da diri sa syudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa mga nagkuluha no sa civil service career service exam pen and paper test, nagwa na ang results. Grabe oh. Sa 331,675 na nagkuha, masobra 50,000 lang o kon 15.1% ang nakapasar. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So sa mga kauturan ta kadtulong kamo sa website sang civil service para nga ma-check nyo kung nakapasar kamo o kung wala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pero hindi man basta-basta ang exam gani kay kita mismo na experience ta ang magkuha sang exam no tunga sa adlaw gid ning exam kag ang pagpreparar mo man paano mo isabtan, paano mo i-kondisyon ang mind mo dapat makapasar ka gid kay para kasulod ikaw sa government. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa mga kauturan ta, congratulations gid. Sa mga gusto mag-check no sang results, pwede ka mo kakadto sa website sang Civil Service Commission. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 29 minutos magalikat sa takna alas 2 sa aton. Kung 30 minutos magalikat sa takna alas 2 sa hapon sa aton nga pagbalik. Palayag naton sa inyo ang mensahe ni Lieutenant General Navarrete, ang Commanding General ng Philippine Army sa ila pagbisita sa Iloilo Provincial Capital. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Yun po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Dorothy of Pinagco, Manila. Philippines!
Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Senora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating
ng aming musika. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 43 minutos, magaligad sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Tapos kita magpatpat sa dugang na ng mga balita, ginatamyaw ko sa ayong hapon. Si Sir Patricio kag Ma'am Corazon Nierbes nagatutok sa aton nga pagpangalagad sa bahin sa Miagao. Ayan gid nga hapon kay amigo Patrick sa Manila saka ayan man nga hapon sa imo dira. Thank you gid no sa padayon nga pagpamati inyo, pagsuporta sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nakatutok man sa ilang mga radyo, sagid ka mayan-ayan man nga hapon sa inyo. Happy birthday kay Tito Edong Napuli. Sa ulog sa iya kaadlawan, subong adlaw, more blessings, good health again. Enjoy your day again, Edong. Mga kabinan, sa bahin sang Laguna, gin-suspend ni Governor Sol Aragones ang tanan nga face-to-face classes sa public ag private schools sa bilog nga probinsya sang Laguna magasugod was October 14 tubtob October 31 ilang paghalong sa padayon nga pamahog sang linog sa Pilipinas. Sunod sa gobernador ipatuman ang alternative delivery mode, ang isang online na classes kag modular learning para masiguro nga safe ang mga Bulan mo ang problema, balaan pa may ideya na ang mga kabataan pero pasimabudlayan ng mga maestrada, mga manunudlo ta kadamo madaan sa mga estudyante nila eh. So mas maayong sa balay na lang para nga mas mabantayan sila no sa ilang mga ginikanan. Balaan mo ang worry sa mga ginikanan subong. Most especially ang mga ara sa elementarya, mga grade 1, kinder, simple dulong na nila. Hindi man na nga sa bilog nga aga o bilog nga hapon ara ng mga ang mga ginikanan. Usually dulong tapos sugat pagkahapon. Di butang tabi sa oras nga wala sila, wala ang mga ginikanan, pahilayo lang maglinog. So ang pagkabalaka-bala nila. Ang stress man sa mga ginikanan, kumatabogid man nga may linog sa samtang nag-eskwela ang mga kabataan. So dapat ani consider sa Department of Health, no? Department of Education na dapat minsan ron nila nga magbalik lang anaybe sa alternative delivery mode, online classes, kung modular learning. Nahimo naman in isang pandemic, balaan ko nga mas gina-prefer gid sa Department of Education ang face-to-face classes. Bisan kita pa man kuton, mas gusto nato ng face-to-face classes kay estudyante mismong nagasabat sang ilang mga assignment, hindi mga ginikanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Balaan ta damo sa mga ginikanan, guilty sini. Natamaran na sila magtudlo sa mga kabataan nila, sila mismo nang nagasabat sang module sang ilang mga bata. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pero galing, obserbahan mo halin sang September 30 tubtob subong, more or less 2 weeks na ning wala untat nga paglinog. Wala kita kabalo kung ano ang matabo eh. Hindi mo mabalaan kung saan mo naman malinog, hindi mo na mapredict eh. Yung klaro inasang FIVOX. Pero anong pwede na ito maobra? Pwede kita magpreparar. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dapat may mga go-to bag na kamo. Hindi nyo na pagulaton nga maglinog ag magpreparar pa sang go-to bag. Dapat may mga go-to bag na kamo. Kada isa sa inyo may evacuation plan na kamo. Di kamo ma-evacuate in kaso nga magbaskog ang linog sa lugar
or may tsunami alert sa inyong lugar, importante dapat kada barangay, hindi talang pagtugyan sa LGU sa munisipyo. Dapat kada barangay sa pagpamuno sa barangay kapitan, kamo identify diin ma-evacuate. Okay? May safe ba lang nga lugar sa amon barangay? O kung wala. Kaya kung wala, pwede ka mo ka-coordinate sa inyong Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para nga ma-take note na nila, muni nga barangay o sa barangay 1 or sa barangay 2 or sa barangay 3 nga ni, wala sila sang safe o kung open spaces, sabi nga maka-evacuate. Importante gid nasubong. Amo nang pizzaron naton. Dapat wala sa aton lugar way kita pa way pa sa mabaskog na linog, pero may posibilidad. Dapat gid kita magprepara. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hindi ka mo magpreparar nga nagauyog na bala? Na nagapaminsar ka kung paano ka makapalayo sa building. Dapat pag abot sa linog, kuhaon mo na lang ang bag mo, evacuate na ka mo na yun. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 49 minutos makaligat sa takna ng 2:00 hapon. This time, ipabati natin sa inyo ang mensahe ni General Antonio Navarrete. Siya ni ang commanding officer sa Philippine Army sa ginhatag nga pagkilala kag commendation sang sangguniang panlalawigan kag Iloilo Provincial Government sa tatlo ini sila mga kabyanan nga Ilonggo Generals nagauyat sang matag-as nga posisyon sa Armed Forces of the Philippines kag kinakalipay gid nilang pagkilala nga nabaton kag si Governor Toto Defensor nagasiling gid yang ati proud gid sila sa nalabot sang sini nga mga opisyal nga nagatiglawas sa Iloilo kay ining si General Navarrete taga-Kalinog ini siya. Taga-Kalinog si General Navarrete, si General Bergante naman taga-Haro, Iloilo. Tumandok si General Navarrete sa Kalinog, pero nag-reside na siya subong sa La Paz, Iloilo City. Si General Luis Bergante, siya niyang commander sa East MINCOM, amuning Eastern Mindanao Command. Siya ni ang tumandok ini siya sang Haro, Iloilo. Si Lieutenant General Jimmy Larida sang Marines taga Dueñas. Bugal gid siya sang Iloilo ang ini nga mga opisyal. Kagti ang parting words gani ni General Larida kaya sa tunga sini mga nagakalatabo sa aton, rest assured nga mangin proud kamo nga may mga Ilonggo kamo nga general. Subot silingon magapanindugan sila sa kung ano ang insekto. So ipabati na ninyo ang mensahe ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General sa Philippine Army. Co-government workers, public servants, sa akon kasi manwa sa syudad sa Iloilo, mayad nga aga kanatong tanan. Service to country begins with love for home. And it always brings me great happiness to go back to my roots, my home. I am deeply humbled for this honor you have bestowed on me. A recognition from the very place where I was raised and came to be. A land that has shaped who I am and what I have become. The famous poet T.S. Eliot said, and I quote, "Home is where one starts from." End of quote. Indeed, it is where one learns love, respect, humility, and many other traits that make a good person. Today, as I stand before you, not only as the Commanding General of the Philippine Army, but also a proud son of the province of Iloilo.
my home, a home that nurtured me not only during good times, but through all the trials and storms. I am very grateful beyond words. What you have graciously bestowed upon me is more than an honor. It is an affirmation that I have done my part to make you proud of me for becoming what you have expected and nurtured me to be. It is also a homecoming of the heart because no matter how far my duties as a soldier have taken me from the mountains of Luzon, of Mindanao, the plains of Luzon, and the halls of Fort Bonifacio, my heart has always remained here in Iloilo. This culture-rich island taught me discipline, compassion, and determination, values that guide me through every challenge in my military career. The lessons I learned here since my childhood remain in me, and as always, the Ilonggo pride soars high. As I wear the rank of a general, I also wear the legacy of my hometown. What I have achieved is not just for me or for my family alone, but also for every Ilonggo who dream. I carry and whose stories I represent in every endeavor I take. May this milestone remind us that every achievement is built on the strength of one's roots. I share this honor with my family, my teachers, my friends, and every Ilonggo who gave strength through their example and effort and support. The pride you show today gives me renewed energy to serve our people with courage and integrity. I will endeavor to continue bringing honor to the Almighty, the province of Iloilo, and to every proud Ilonggos. In my own ways and in my current capacity, I will guide your Philippine Army, the defender of our freedom and sovereignty, through the yet another storm as our country is once again threatened from the inside and out. And most importantly, to serve every Filipino people. To the provincial government of Iloilo, led by our Governor, Defensor Sir, madamo gid na salamat sa inyong pagkilala. Your recognition, appreciation, and trust strengthens my commitment to public service. As your soldier, I assure you that I will continue to uphold the ideals of peace and progress. Ideals that began here in Iloilo and that I will carry wherever the mission leads me. Let me end these words. You may take me away from Iloilo, but you can never take Iloilo away from me. Madam, pugin niya salamat. Buhay po Iloilo. Pamayon sa pagsibisyo para sa pinalanga nato nga puso. God bless us all. Batian si Lieutenant General Antonio Navarrete, ang commanding general sa Philippine Army. Padayon ng pag-alaga, ang commitment, ang aragid, aragid sa tagipusoon niya, ang pagka-Ilonggo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 56 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon ang iban pagid ng mga balita at patulaton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang atong mga runs sa technical side, Mr. Verbora Ventura sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na batikan ang mga labing using na kasayura. Ulag, ublag, ugtog sa masunod natin nga pagtulog danay sa Bantay Banwa.